Una sa lahat, skabe na nagpanggap na hired killer timbog sa peryan sa Marikina City. Ang plot twist. Relax na lang. Uy, huwag ka naman. Dito! Ang suspect at biktima abay magtita pala. Ang buong detalye ng scam na yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Pangulong Bongbong Marcos ginit na wala siyang kumpas sa pag-i-impeach ng Kamara kay Vice President Sara Duterte. Habang ang Senadong tatoy ang impeachment court, sa Hunyo pa raw masisimulan ang mga pagdinig. 4 patay sa bumagsak na eroplano sa Ampatuan, Maguindanao del Sur. 2.7 billion pesos na halaga ng shabu na bisong isinilid sa dried mango sa Maynila. Paniningil sa EDSA ng congestion fee o yung parang toll, pinag-aaralan para raw maibsan ang mabigat na traffic. Embahada ng Pilipinas sa Tokyo nagbabala sa mga turista dahil sa dumaraming nagkakatrangkaso sa Japan. Sa Frontline Showbiz, Alden Richards binisita si Sandara Park sa set ng Be the Next 9 Dreamers na mapapanood dito sa TV5. At K-pop superstar na si EXO Chen nakapanayam ng News 5. Timbog ang isang babae sa Marikina na nagpanggap na hired killer at nangingikil online ng 100,000 piso. Pero heto ang plot twist. Ang biktima niya, sarili niyang tita na pinagbantaan pa niyang papatayin. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Relax na lang. Uy, huwag ka naman. Dito! Nahinto ang kasiyahan sa peryang ito sa Marikina nang palibutan at arestuhin ng mga pulis ang babaeng yan. Napag-alamang sangkot umano siya sa pangingikil online. Gamit ang isang dummy account, nagpanggap daw ang suspect na isa siyang hired killer at papatayin niya raw ang kanyang biktima kung hindi ito magbibigay ng pera. Dito na natakot ang biktima, kaya siya humingi ng tulong. Niya or nagbe-message sa kanya na ipapatay po siya and kailangan niya daw pong magbigay ng 100,000 pesos para hindi po ito ituloy. Walang kamalay-malay ang suspect na mga tauhan na pala ng PNP Anti-Cybercrime Group ang nakausap niya para ibigay ang hinihingi niyang pera. Pero ang maituturing na big reveal, pamangkin pala ng biktima ang nangingikil sa kanya. Pera lang po talaga yung kailangan niya dun since ito po yung victim ay businesswoman, medyo meron din sir na kaya-kaya sa buhay and yun po yung naging puntarya ng pamangkin niya. Bukod sa dummy account, ginamit din daw ng suspect ang sariling cellphone number para mangikil sa kanyang tita. Nataon namang hindi ito nakasave sa phone ng tiyahe. Sinubukan naming kunin ang panig ng suspect. Bakit mo ba nagawa, ate? Bakit mo kinailangan ng pera? Nahaharap ang suspect sa reklamong grave coercion, grave threat, at robbery with intimidation na may paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Nagbabalita mula sa Frontline. Brian Castillo, News 5. Dumistansya si Pangulong Bongbong Marcos sa tuloy ang pag-i-impeach ng Kamara kay VP Sara Duterte. Ang kanyang ginigiit, walang kinalaman ng ehekutibo sa galaw ng mga kongresista. Pero inamin ng Pangulo na humingi ng payo ang kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos tungkol sa issue. Nasa frontline na balitang yan, Maricel Halili. Hugas kamay si Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapa-impeach ng Kamara kay Vice President Sara Duterte. Sa biglaang press briefing ng Pangulo, sinabi niyang hindi nang alam ang Malacanang sa isyong ito. Walang role ang executive sa impeachment. Dagdag pa ni PBBM, hindi niya pwedeng utusan ang Kamara para isulong ang impeachment. You give me too much credit. What the House has done is clearly the mandate that they have been, the constitutional mandate that they have to proceed with the impeachment complaints. Nandito na ito, hindi na namin maiwasan. Binalikan din ng Pangulo ang pakiusap niya noong Nobyembre sa mga mambabatas na wag nang ituloy ang paghahain ng impeachment complaints laban kay VP Sara. Bagay na ginalang daw ng mga kaalyado niya sa Kamara. Ang mga naghain din daw ng impeachment,
hindi naman niya kaalyado. It's not defiance. Ganyan ang kanilang paniniwala. I don't view that as a defiance. I view that as they're expressing what they feel to be right. Dahil naihain na ang impeachment complaints laban kay VP Sara, wala raw choice ang Kamara at Senado kundi dinggin ito dahil ito ang proseso na naaayon sa batas. Yan din ang ipinayo niya sa kanyang anak na si Ilocos 1st District Representative Sandro Marcos na nangunguna sa pagpirma sa ika-4 na impeachment complaint. Ibinahagi ni PBBM na hiningan siya ng payo ng anak tungkol dito. Sabi ko kay Kong Sandro, sabi ko sa kanya, the process has already begun. So, it's your duty now to support that process. I didn't know you'd be the first to sign, though. Hindi rin umabot sa huling sesyon ng Senado ang pagtalakay sa impeachment, kaya posibleng sa Hunyo na raw ito gumulong o pagkatapos ng eleksyon. Kaya ang tanong, babasbasan ba ng Pangulo sakaling humiling ng special session ng Senado? If the senators ask for it, yes. Giit ng Pangulo, hindi na mahalaga ang opinyon niya kung deserve ba ni VP Sara na ma-impeach o hindi. Sa ngayon, siya raw ay quote-unquote very interested observer. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Tila minamadali raw ng Kamara ang Senado na paspasan ang pag-aksyon sa Articles of Impeachment. Sagot yan ni Senate President Jesus Escudero, hindi ako papayag sa ganoon. Kaya't posible raw na sa Hunyo na lang talaga mag-convene ang Senado bilang isang impeachment court. Nasa Frontline na balitang yan, Mean Los Baños. Hindi mamadaliin pero hindi rin ipagpapaliban. Hindi rin magpapapressure kahit kanino. Yan ang iginiit ni Senate President Jesus Escudero sa pagtalakay ng Senado sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Dapat daw pag-aralang mabuti ang reklamo bago simulan ang paglilitis. Hindi naman siguro makatarungan o tama na pagkatapos nilang upuan ito ng ilang buwan. Biglang pwersahin, pipilitin at sasabihan kami ng sino mang galing sa Kamara na, hoy, bilisan nyo, aksyonan nyo, ano ba kayo? Hindi. Hindi ganon at hindi ako papayag din nun. Hindi namin trabahong pakinggan sila. Kagabi nag-adjourn ang sesyon ng Senado nang walang pinag-usapang impeachment. Katwiran ni Escudero, wala sa agenda ang pagtalakay sa Articles of Impeachment na mag-aalas 5 na ng hapon na dumating sa Senado. Hindi rin daw uubra ang ura-uradang report sa plenaryo dahil kailangang suriin ito ng Senate Secretary. Kung nagpa-banjing sila gawin ito, siguro wala naman silang basihan ngayon na madaliin kami lalo na nasa huling araw na ng sesyon. Yan pinadala sa amin, halos mag-aalas 5 pa ng hapon. Tingin ni Escudero sa pagbabalik na ng sesyon sa June 2 ang pinakamaagang pwedeng mag-convene ng Senado bilang impeachment court. Pagkatapos na rin yan ng bilang Pilipino 2025. Nilinaw naman ni Senate President Escudero na hindi ibig sabihin wala silang aksyon na gagawin kaugnay sa Articles of Impeachment habang nakabreak ang sesyon. Pwede na raw kasing simulan na i-draft o hulmahin yung mga amyendang gagawin sa Rules of Impeachment. Para sa pagbubukas ng sesyon, aaprobahan na lamang ito. Maganda rin daw na makapaghanda ng husto ang mga senador na tatayong senator judge, lalo na yung mga hindi abogado. Si Senator Escudero na siyang presiding judge at isang abogado maghahanda raw ng husto. Para mag-convene ang impeachment court, kailangan may sesyon ang Senado. Para manumpa ang impeachment judges, kailangan may sesyon ang Senado. Sa mismong impeachment trial, pwede raw ipatawag si VP Sara at pwede rin siyang magboluntaryong pumunta. Pwede rin siyang mag-abogado sa kanyang sarili. Abogado rin si Vice President Sara Duterte, abogado rin yung kanyang asawa, even the Vice President herself. Can represent herself in addition to other lawyers. Pero ngayon pa lang si Senator Amy Marcos sinabi ng lalabanan ng impeachment hanggang sa dulo. Nakakahiya raw na sa dami ng problema ng bansa, destabilization at impeachment pa raw ba ang solusyon? Pero paano kung tuluyang mauwi sa conviction ng impeachment trial? Sino ang pwedeng pumalit sa posibleng mabakanting posisyon ng bise? Pwedeng pumili si Pangulong Marcos ng kongresista o senador na ang edad ay 40 years old and above. Matapos siyang pumili bilang kanyang nominado, pagbobotohan yan by a majority vote ng magkabilang kamara, House at Senate.
voting separately. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. At kung pa rin ang proseso ng impeachment trial, makakausap po natin si dating Senate President Franklin Drilon. Sir, magandang hapon. Magandang gabi. Dating Senator Franklin Drilon. Magandang gabi, sir. Magandang gabi po. Good evening, Ed. Yan, good evening. Hi, sir. We understand from the Senate President na at the earliest daw, baka June 2 pa mag-convene yung Senate as a trial court dahil daw hindi pwedeng i-convene to ng walang sesyon and so on down the line. What does the Constitution say and what do the Senate rules say about that? Because that's 3 months from now. Tama po yan. Hindi pwedeng mag-convene ang impeachment court kung hindi po magkaroon muna ng sesyon. Bakit po? Dahilan yung impeachment complaint ay i-refer ng Senado sa impeachment court. At kung hindi po ma-refer yan kung walang sesyon. Ngayon, ano po ang solusyon? Tumawag si Pangulo ng special session. At doon sa special session, ang una na sa agenda nila ng Senado ay ang pag-refer ng impeachment complaint doon sa impeachment court at pagkatapos doon, i-convene ang impeachment court. Hindi po ako, yan sa paraang yan ay hindi kailangan hintayin ang June 10 or June whatever that date is na mag-convene ang Kongreso. Dahilan po ang pag-action sa isang impeachment complaint sa ligang batas natin sinasabi agad dapat aksyonan ng Senado ang impeachment complaint. It must be tackled as fast as possible. At yung tungkulin po ng Senado sa saligang batas na magkaroon ng impeachment trial dahilan po ni-refer na sa Senado ang impeachment complaint. So, Senator, just to clarify, kasi si Senate President Chis Escudero nga po yung nagsabi na pwede nga pa daw pong magpatawag ng special session ng Pangulo, pero hindi nga raw po saklaw yung impeachment court. Pero as you have said, no, pwede pala. So, hindi... Tama po. Apo. Diyan. Wala pong limitasyon. Wala pong limit ang kapangyarihan ng Pangulo na tumawag ng special session. At pwede niya po sabihin, ito sa special session, ito ang ang talakayin ninyo. At doon po sasabihin ng Pangulo ng mga issue na talakayin ninyo ay pwede niyang isama ang impeachment complaint dahil yan po ay nasa Senado na. At ako po hindi, sa tingin ko po, ang Pangulo ay may kapangyarihang tumawag ng special session dahilan po, yan po ay nakalagay sa ating saligang batas. Wala pong limitation ang kapangyarihan ng Pangulo para magtawag ng special session. Sir, so if I get you right, sir, the ball is now actually in the President's court. It's up to the President to call for a special session. Wala nang, kasi the impression we're getting right now is nag-iintayan lahat nagpapakiramdaman kung sino unang gagalaw. And if you look, sir... Ito po, kailangan mag-special session. Sa aking tingin, kailangan tumawag ang Pangulo dahilan sa mayroong constitutional duty. Mayroon pong obligasyon ang Senado na buuhin ang impeachment court dahilan sa may complaint na ipinadala ang House of Representatives. Sir, if I may, sir, I have another question. Kasi in this case, for example, we saw the House sit on the impeachment complaints, the previous 3 ones, for 2 months before it acted on a 4th complaint, which is entirely new, consolidated actually. So, tumagal ang 2 buwan. What if nagintayan lahat at walang gumalaw for the next 3 months until June 2? Is that possible? Is that even legal? Kasi the Constitution says, trial by the Senate shall forthwith proceed as soon as mag-transmit yung complaint ng articles of impeachment ng Kongreso. Anong tanong mo, Ed? Sir, what if that happens? What if parang yung 2 months na nag-delay, what if walang gumalaw for the next 3 months until June 2? Is there anything that anybody can do? Ang Pangulo tumawag ng special session
dahilan ang special session kailangan upang magampanan ng Senado ang kanilang constitutional duty to hear the impeachment complaint. Dahilan po sa wala ng sesyon, kailangan tawagin ng Pangulo ang Kongreso sa isang sesyon para magampanan ng Senado ang kanilang obligasyon or duty sa ating saligang batas na litisin at pakinggan ang impeachment complaint. Nikki. And sir, before we let you go, no, tingin niyo po ba malakas yung grounds para ma-impeach ang Vice Presidente? Ay, nasa senator judges po yan. Kailangan mapatunayan ng House of Representatives na dapat may ebidensya at sapat ang ebidensya in order to prove the allegations sa impeachment complaint. Okay. Well, sir, we appreciate very much the time you're giving us. We know you're abroad, but you took the time to Thank you for your stay time, with us sir. and give us your expertise. Maraming salamat po. Just as a parting message, Yes, sir. kailangan tumawag ang Pangulo ng isang special session para magampanan ng Senado ang kanilang tungkulin sa ilalim ng saligang batas. Kung ako lang tanongin ninyo, ay dapat si Senate President Escudero humingi ng special session in order that they can perform their constitutional duty of acting on the impeachment complaint. Kailangan po yan. Pero sir, by that you mean that either of them pwedeng humingi ang Senate President at pwede rin Senator magkusa Cheese mismo? ang Pangulo. Tama ho ba? Tama, dapat sa akin hingiin ng Senate President na magkaroon ng special session dahil sila po ay may tungkulin sa ilalim ng sa ating saligang batas. Ngayon, kahit hindi siya humingi ng special session sa Pangulo, ang Pangulo ay may sapat na kapangyarihan hindi para magtawag ng special session on his own volition, even without advice or even without the request of any member of Congress. The President can call a special session in order to tackle the impeachment complaint and in order to allow para po magawa ng Senado ang kanilang tungkulin sa ating saligang batas na pakinggan ang impeachment complaint. Okay. Maraming salamat, sir. Dating Senate President Franklin Drilon. Pinag-iigat ng Embahada ng Pilipinas sa Japan ang mga Pinoy na bibiyahe roon. Tumataas daw kasi ang kaso ng trangkaso at mas mainam na mag-face mask at kumuha ng travel insurance. Sa frontline na balitang yan, si Brian Basa. Sobrang lamig ngayon sa Japan. Sa capital city na Tokyo, makakapal ang suot ng mga tao. Kapansin-pansin ding maraming naka-face mask. Kwento ng kababayan natin doong si RD Aquino, nakagawian ng mag-ingat ng mga Hapon sa lansangan at mas lalong kailangan ngayon dahil maraming nagkakasakit doon. Sa household lang namin, yung pamangkin kong Japanese talagang sinisipon, inuubo, madali syempre mga bata, pati yung kapatid ko tsaka yung brother-in-law. Yung seasonal flu, yun yung talagang kalaban ng mga tao. Lalo pang nag-alala ang mga taga-Japan nang mamatay sa pneumonia matapos magkatrangkaso si Taiwanese superstar Barbie Su habang nasa Japan. Ayon sa ilang report, mas naging mabenta ang face mask sa Japan kasunod ng pagpanaw ng aktres. Sa huling tala ng Health Ministry ng Japan, nasa 11 pasyente kada ospital ang may flu. Hindi na bago ang seasonal flu sa Japan, pero dahil sa dami ng mga turistang namamasyal doon, minabuti ng ating embahada sa Tokyo na paalalahanan ang mga Pinoy, lalo ngayong tumataas ang kaso ng influenza sa Japan. Payo ng mga otoridad, sundin ang public health standards, mag-face mask, maghugas ng kamay, at huwag munang gumala kung may sintomas. Sa mga pupuntang Japan, mainam din daw na kumuha ng travel insurance. Ang mag-asawang doktor na sina Katrina at Rickson Aguila, next level ang paghahanda sa Japan trip sa susunod na linggo. Bukod sa travel insurance, nagpa-flu vaccine pa sila. Hindi natin alam kung kailan tayo magkakasakit. So, kailangan mag-prepare na talaga. Vaccine, number 1.
If nagkasakit ka daw without insurance, mas malaki yung bill mo, lalo na sa iba't bansa. Bulto-bulto rin ang mga panlamig na iniimpake nila. Hindi lang nasusukat ang kahandaan ng mga babiyahe sa paglatag ng itinerary o pag-impake ng inyong OOTD. Nakikita rin ito sa pagtitiyak ng inyong kalusugan para walang hassle sa inyong susunod na adventure. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Naka-score ang mga otoridad matapos nitong masabat ang pinakamalaking halaga ng iligal na droga ngayong taon. Sa Port of Manila, natagpuan ang halos 3 bilyong pisong halaga ng shabu na nakasilid sa mga pinatuyong mangga. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Kahon-kahong kargamento ang dumating sa Port of Manila nitong Enero. Galing ito sa Pakistan at idineklarang mga noodles ang laman. Pero sa dami nito, naghinala raw ang Bureau of Customs. Nakatanggap din ang NBI ng tip mula sa kanilang foreign counterpart na isang drug shipment daw mula sa Karachi, Pakistan ang magtatangkang magpuslit ng mga droga sa Pilipinas. Ipinaamoy ang mga kahon sa canine dog na PIDEA at nang umupong aso, hudyat ito na may droga nga sa loob. Nang buksan ng mga kahon na patunayang budol ang mga kargamento. Bukod sa noodles, may mga laman din itong plastic ng dried mangoes at nang buksan ng pakete ng dried mangoes, shabu ang laman. Aabot sa 404 kilograms ng droga ang nasabat na nagkakahalaga ng 2.7 billion pesos. Ito na raw ang pinakamalaki halaga ng droga ngayong hindi nila alain na book nila. So dumating sila and when we open the boxes, ayun na nga, tumambad na nga ang mga laman ay ganito. So hindi na sila maka-atras, we immediately place them under arrest. Mas hihigpitan daw ng gobyerno ang pagbabantay sa mga pantalan para hindi sila malusutan. Magkakaroon na ng plano or strategy kung paano natin hulihin yung mga nagpapasok ng droga through the ports. Sinampahan na ng mga reklamong paglabag sa Dangerous Drugs Act, Unlawful Importation at Misdeclaration at Customs Modernization and Tariff Act ang mga naaresto. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Ni-reveal na ang 75 trainees mula sa iba't ibang parte ng mundo para sa inaabangan talent show dito sa TV5 na Be the Next 9 Dreamers. May mensahe rin sa trainees ang host nitong si Sandara Park at mentor na si EXO Chen. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. For the next global K-pop sensation, 75 young men from across trainees the globe. from all over the world. Pero 9 aspiring idols lang ang pipiliin para maging miyembro ng bagong global pop group. Sila ang mapapanood natin sa biggest kapatid talent show ng taon na Be the Next 9 Dreamers. Ngayong araw, ang kanilang grand reveal. O ano? May mga bias na ba kayo? Pero ito ang bias ng marami. Ang vocal powerhouse ng K-pop legend ng EXO na si Chen. Narito na siya ngayon sa Pilipinas at nakapanayam pa natin siya. OMG! Ang tinanong nga natin. Are you gonna be a good cop or a bad cop to the trainees? 저는 사실 Not really sure right now. I hope to be a good mentor. I don't want to be a difficult person or be too tough on them. But let's see how it will turn out. Mukhang mapapasabak ng malala ang ating trainees. Paano ba naman? Binansagan si Chen na isa sa may greatest vocals sa K-pop scene. Pero in fairness, super humble si Chen na sana raw ay tularan ng mga trainee ng Be the Next 9 Dreamers. I had good people around me. It's good to be a modest person and a humble person at all times. I hope these trainees have all these mindsets. Bukod kay Chen, isa pang inaabangan si 21-member Sandara, aka ang pambansang Krung Krung. Na-meet niya rin ang pambansang Bay na si Alden Richards. Bumisita ang aktor sa set ng Kapatid Talent Show. Idinaan naman ni Dara ang message niya sa trainees through dance video na Buencha na, which means it's alright.
Mapapanood ang Be the Next 9 Dreamers every weekend, starting this Saturday, 7 p.m. at Sunday, 7:30 p.m. 3:30 p.m. naman ang weekday catch-ups sa Hapon Champion ng TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, J. Marfori, News 5. Susunod, pagpirma sa impeachment kay VP Sara Duterte, kapalit daw ng milyon-milyong pisong ayuda, sinagot ng ilang kongresista. 4 patay sa bumagsak na aircraft sa Ampatuan, Maguindanao del Sur. Enforcers at driver nagkainitan sa EDSA busway. At Rihanna magboboses ng karakter sa The Smurfs movie. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinapakonsisar ko lang sa'yo kasi nagmamagaling ka. Ito po, Bus 20, ito exclusive. Kahit meron akong PWD sa commander na nagbubuhan na yung ano mo po na ito? Pero pag pwede na po kumagito yung mga base. Kaya nga pag nag-emergency siya. Hindi nga po natin kasi Nagka-atensyon ng mga enforcer isang TNVS driver na dumaan sa EDSA busway. Ang katwiran ng driver, may medical emergency ang kanyang pasero kaya sila dumaan sa busway. Pero hindi yan bumenta sa mga otoridad kaya sila nagkasagutan. Kalaunan, inamin din ng driver na nagmamadali lang ang kanyang pasahero para magpa-check up. Tiniketan ang driver. Ilan sa mga hindi pumirma sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay mga tatakbo sa Bilang Pilipino 2025. Ilang kongresista naman ang pumalag sa pagkalat ng fake news na may ayudang kapalit ang pag-oo sa impeachment. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. And endorsed by Representative... Hindi raw makaapekto sa katayuan nila sa Kamara ang mga mambabatas na hindi pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang nilinaw ng mga kongresistang tatayong prosecutor sa impeachment trial ng bise. Ayon kay Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor na isa sa mga prosecutor, sigurado naman daw na may mga kanya-kanya silang rason sa desisyon nilang hindi suportahan ang pagpapatalsik kay VP Sara. We respect that. Marami kaming pumirma, marami din naman silang hindi pumirma. Kaya masasabi mong walang pilitan at walang regret ang hindi pumirma. Kasama sa mga hindi pumirma ang mga kilalang kaalyado ng bise na si dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo at Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. Pati ang mga tatakbong senador sa Bilang Pilipino 2025. Kabilang dyan sina Deputy Speaker Camille Villar at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo. Paliwanag ni Tulfo, hindi siya pumirma dahil iniiwasan niyang magkaroon ng bahid ang paghuhusga niya sa impeachment trial. Yan daw ay kung manalo siya bilang senador at maging senator judge sa paglilitis. Para naman sa mga pumirma at nag-endorso ng mga kongresista sa impeachment complaint, wala raw kapalit na ayuda yan. This was an independent action. They signified their intention and support of the impeachment complaint based on the merits of the case and nothing more. Sabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi siya naniniwalang may kapalit na ayuda ang pagpirma sa impeachment. Kumalat kasi ang pahayag umano ni Cagayan de Oro 1st District Representative Lordan Suwan na may paparating na ayuda sa mga sumuporta sa impeachment. Fake news daw yan. Peking account daw ang nagpost nito. Itong The Working Congressman, troll page po ito. Nagpapanggap na ako, tapos nagre-release na mga statements na nakakainis. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Huwag nang patagalin dahil yan daw ang kanilang tungkulin. Ito po ang sagot ng Makabayan Bloc sa Senado kasunod ng malaking posibilidad na sa Hunyo magko-convene ang impeachment court. Nasa Frontline na balitang yan si Ria Fernandez.
Dapat na agad talakayin ng Senado ang ipinasang articles of impeachment ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Kahit naka-session break pa sila. Ito ang iginiit ng Makabayan Coalition sa kanilang press con kanina. Isang araw matapos i-impeach ng Kamara ang bise. Tungkulin daw ito ng mga senador, alinsunod sa saligang batas. Matagal na na-dribble pero at least sa huli na-shoot din. Dapat sa Senado ganun din. Ayon kay dating Bayan Muna Representative Nery Colmenares na naging public prosecutor noong 2012 sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, hindi naman kailangan nakasesyon ng mga senador para gumulong ang paglilitis. Pag magkaroon na ng impeachment trial, meron silang hiwalay na oath as impeachment judges. They have all the time now until June 30 na mag-impeachment trial. Kaya hamon ng Makabayan kay Senate President Cheese Escudero. Ngayon na, at this hour, at patawag mo na yung mga senador at mag-convene na kayo as impeachment trial court. Sa kabila nito, batid pa rin ng Makabayan ang impluwensya ng mga Duterte sa Senado. Kaya kahit wala silang kongresista sa listahan ng mga public prosecutor, magpapasok pa rin daw sila ng private prosecutor para tumulong sa pagpapatalsik kay VP Sara. Kung hindi raw si Colmenares, posibleng ilagay si Attorney Carlo Zarate na dati ring miyembro ng Kamara o si Attorney Cristina Conti na Assistant to Counsel sa International Criminal Court o ICC. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. 4 ang patay sa bumagsak na aircraft sa isang palayan sa Ampatuan, Maguindanao del Sur kaninang hapon. Ayon sa kanilang MDRRMO, pasado alas 2 nitong hapon nang mangyari ang insidente. Foreign nationals ang 4 na sakay nito. Inaalam pa ang kanilang pagkakakilanlan. Private plane ang bumagsak at wala pang detalye kung saan ito galing at saan ito papunta. Inaalam pa rin ang sanhi ng pagbagsak nito. In her blue era naman si Rihanna sa pagpasok niya sa Smurfs Universe. Ipinost ni Rihanna ang clip na may small blue TV sa Smurfs Village. Sa dulo ng video, biglang lumitaw ang karakter ng Smurfette at nag-flying kiss. Sabi sa caption, ilalapag daw ang trailer bukas. Boboses si Rihanna sa naturang karakter sa Smurfs movie. Wala pa namang release date ang pelikula. May isa pang animated movie na dapat abangan. Yan ay ang SpongeBob SquarePants spin-off na Plankton the Movie. Magiging villain turned hero ang frenemy ni SpongeBob na si Plankton. Hindi niya sasakupin kundi ililigtas ang mundo mula sa asawa niyang computer na si Karen. Tutulungan si Plankton ng Bikini Bottom Gang na sina SpongeBob, Patrick at Sandy Chicks. Scheduled to stream ang Plankton the Movie sa Netflix sa March 7. There's more chikahan pa later kaya dyan lang kayo mga kapatid. Susunod, sari-sari store sa Bulacan, ninakawan ng higit 30,000 at cellphone. Grupo ng mga menor de edad sa Santa Ana, Manila, hinuli dahil sa umunoy pang-hazing. At ang mga magka-live-in ng ilang taon, bakit ayaw pang magpakasal? Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kuha yan sa Dahlia Street sa Barangay Pembo sa Taguig. Naglalakad ang isang babae kasunod ng isang rider na isa rin palang hold-upper. Sa takot, nahulog pa sa hagdan ang biktima. Natangay ng suspect ang bag at cellphone ng babae. Sumigaw siya ng tulong pero nakatakas na ang hold-upper. Ipinablotter na ang nangyari. Sa pool sa CCTV ang pagnanakaw ng pera at cellphone sa isang tindahan sa Bulacan. Ang suspect ibinenta sa social media ang ninakaw na cellphone. Yan at iba pang nakawan sa Frontline Report ni Ian Suyu.
Sa kuha ng CCTV sa San Jose del Monte, Bulacan, makikita ang isang lalaki na tila may pinupulot sa loob ng tindahan. Ang lalaking yan, isa palang kawatan at nililimas na ang pera sa kaha pati ang isang cellphone. May kabuuang halaga yan na nasa 30,000 pesos. Bago ang insidente, napapansin na raw ng may-ari na tila nagmamanman ang lalaki tuwing bumibili sa tindahan. Every time na parang bibili siya, parang pinagmamasdan niya kami. Parang napapansin niya na sumisilip-silip siya. Tapos may one time din na gabi na yun, sarado ni tindahan, parang inopen pa niya, inangat pa daw niya yung harapan. Nakita na lang ng biktima na binebenta na agad ang kanyang cellphone sa online groups. Ang masaklap, account mismo ng biktima ang ginagamit din sa pang-i-scam. Nabalitaan niyo na po ba yung nangyari sa akin? Kinikwento niya, parang nagpapanggap siya. Kinikwento niya, nangyari ganito, tapos manghihingi siya ng cash. Patuloy pa rin ang paghahanap sa kawatan. Katirikan naman ang araw noong linggo sa barangay Bagong Katipunan sa Pasig. Kita sa CCTV ang pagtawid ng babaeng yan at dumiretso sa tapat ng isang bahay. Parang residente pa ang asta. Pasimple pa niyang binuksan ang gate ng bahay saka pumasok. Sa isa pang video, makikita ang dali-daling pag-alis ng babae. Si ate, magnanakaw pala. Isang laptop, cellphone at isang belt bag na naglalaman ng 58,000 pesos ang nakuha ng kawatan. Close po yung gate namin. It just so happen na hindi po nakalock. And then, yung nanay ko po kasi is naglalaba. Yung harapan po kasi namin is labahan namin. Na-recover pa raw ng mga biktima ang belt bag pero wala na itong lamang pera. Gagamitin pa naman sana ang pera na pampuhunan sa negosyo. Yung sinakyan po niyang tricycle, iniwan lang po niya yung belt bag ng kapatid ko. So na-recover po namin pero unfortunately wala na po yung cash. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Abangan, Blackpink at G-Dragon may back-to-back concert ngayong taon. At alamin kung bakit mas pinipili ng ilan ang mag-live-in kaysa magpakasal. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mukhang may nilulutong collab sina Alden Richards at Julia Barreto. Spotted kasi ang dalawa sa isang recording studio. Pinost yan ni Julia sa kanyang IG story without further details. Maraming fans ang naiintriga dyan. Sa ipa ng ilan, mukhang bagay magtambal sina Alden at Julia on screen. Puksaan ng malala sa concert tickets ang Blinks at mga VIP. May world tour this year ang Blackpink at a Big Bang member na si G-Dragon. Naglabas na nga ng teaser ang Blackpink para sa kanilang 2025 World Tour. To be announced pa ang concert dates and venues. 2023 pa nang huling mag-concert sa atin ang Blackpink sa kanilang Born Pink Tour sa Philippine Arena. Back to concert scene na rin si G-Dragon para sa kanyang Uber Mensch Tour. Stay tuned muna for more details. 2017 ang huling solo concert ni GD kung saan kabilang sa kanyang stop ang Smart Araneta Coliseum. At yan ang latest and hottest sa Showbiz Tonight. Ako si Jenny Alipon. Happy Thursday mga kapatid! Dumarami mga magkasintang mas pinipiling mag-live-in kaysa magpakasal. Mas praktikal daw kasi yan dahil magastos ang kasal. Nasa frontline na balitang yan si Carrie Cator. 3 dekada na mula nang nagsama si Neneng, hindi niya tunay na pangalan at ang kanyang mister. 6 na ang kanilang anak. Nasubok man ng panahon ang kanilang relasyon, hanggang ngayon, hindi pa rin sila kasal. Trabaho. Para sa mga bata lang yung pinagtatrabahuhan namin Kaya wala talaga kami budget na pangpakasal. Ganyan din ang setup ng 23 anyos na si Nia. May 2 anak na sila ng kanyang ka-live-in. Mas maganda munang kinasal muna kami, pero kasi nangyari na Wala na kaming choice.
Sa pag-aaral ng Commission on Population and Development o CPD, lumabas na dumarami sa mga babaeng edad 20 hanggang 29 ang pumapasok sa live-in arrangements imbes na magpakasal. Nasa 2.5 million daw sa age group na yan ang mga may kinakasama. Ang mga dahilan, maagang pagkabuntis, pagiging praktikal lalo't magastos ang magpakasal, trauma at hirap sa pagpaparehistro ng kasal. Because of financial priorities and then nagkaanak na. The question is not when to marry but whether to marry. May ilan ding hindi nagpapakasal dahil sa magkaibang relihiyon. Pero para sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines, hindi dapat yan hadlang o maging ang pera. May libreng kasal naman daw sa simbahan at pinapayagan din ang mixed marriage sa magkaibang relihiyon. Kapag ikinakasal, binibigyan mo sila ng assurance na yung commitment ando dun. So that couples are not just being taken for a ride, na kapag ayaw na nila, di mag-iiwanan na sila. Giit pa ng CBCP, kasalanan ang hindi pagpapakasal. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Bakit? Ito na si Sir Ed. Hindi, wala. Ano, sir? Magastos ba ang pakasal? Depende yun sa tao eh. It's a matter of choice. Oo. It's a matter of Choice. how much you want to spend to get. Kasi iba kasi ibebenta yung kalabaw para magpakasal. Pwede. Oo. Isipin na lang natin, iba't iba tayo ng mga istorya. Idea ko nga dati Pinipiling choices sa buhay. Potluck. Potluck. Oo, di ba? Uso na kasi mga intimate Pwede rin wedding namang ngayon. ikasal sa Jollibee. Oo, pwede. Pwede. Fast food lang. Ninong mo si Jollibee. Ano? Si Ronald McDonald ang ninong mo. Parang may mascot ka. Baka may gusto kong sabihin. Kanya-kanya lang Wala yan. naman. Oo. Sa'yo kami naghihintay eh. Move on na tayo. Yung pong 45 minuto pag-imayos malaking headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalingang opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan po ni Meandas Baños, ako po si Dicky de Guzman. Ako naman po si Adling Gao. Magandang gabi.